po ay JR po. JR Tony. Ang buong pangalan ay Ismundo. Ismundo JR Tony. Ako po ay pangatlong anak ng aking mama, si Susan. At yun po. So, isa po ako sa pumunta mula sa Manila para makiramay po sa mga naiwan ng ating mahal na Lord. Ayun, so sa pangalawang bahagi po, ako naman po ay bahagi din ng isang katuruan mula sa kasulatan na patungkol naman po sa seguridad. Malinaw po ba yung boses mo? Malinaw po. Buo naman po. Hindi naman po basag. Yung nagsasalita po, mukha bang basag? Okay naman po. Ayan. So, buti naman at buo din yung salita. So, balikan ko po, no, ang topic ko po ngayong gabi ay para po doon sa sinasabi na preservation. Preservation po. Yung preserve po. Sino po dito mahilig kumain ng mga may preservative? Marami po tayo. Kasi po, yan po ay naging kaugalian na noong mga panahon pa po ng mga gera ng unang panahon. Nakwento ko lang po ng onti lang po. Noong unang panahon po, nag-iimbento po sila ng isang pagkain na hindi masisira at aabot doon sa gera. Para po yung mga sundalo ay makakain po ng hindi napanis at tumagal po doon. So, nauso na po yung mga preservatives sa asin, ginagawa nilang pinapatuyo nila yung mga pagkain, dinadrive nila. So, yun po preservation po yun. Ano po naman ang kinalaman nun sa topic ko? Wala lang. Pagkain, buto na. Preservation po. Ibig sabihin po, mayroon po preservation na katuruan at maniwala tayo sa hindi, ang ating lolo ay preserved din. Kayo man po ay preserved din. Ako man ay preserved din. Anong ibig mong sabihin, Brother Kaya? Binuhusan tayo ng asin? Hindi po. Magkukot po ako mula sa Bible. Yan po ang ibig mong sabihin. Mula po sa kasulatan, ang gusto ko lang po number 1, sabihin po natin yung sinasabi sa Jude 1, verse 3. Now, beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Sinasabi po dito na mayroon pong isang katuruan na dineliver na po sa mga santo. Ano yung santo na yan? No? Ayun ba yung santo na nakikita namin sa sinasabi ko? Dinideclare ng Santo Papa doon sa Roma. Hindi po. Ang tinutukoy ko ditong santo, ito po yung mga saints na anak po ng Diyos. Ito po yung anak ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, isa kang santo. Kasama ka sa mga banal. No? At na-deliver daw po. Sino po nag-deliver? From the very beginning, si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. Nag-deliver yung katuruan na yan. Ano po yung katuruan na yan? Ito po yung doktrina na simula pa ng una at hanggang ngayon ay pinangahawakan natin na tayo po ay Diyos. From the very beginning. Tayo po ay kasama. Bakit po? Mayroon po kasing ebidensya na kayo ay kasama. Wala kasama, na si Lolo ay kasama. Bakit po kailangan natin ebidensya? Siyempre, to see is to believe. To feel is to believe. Hindi nga, pakita mo nga prueba para maniwala ako. Okay. So, meron po sinasabi sa Galatia 5:21. Yung fruit of the Holy Spirit. Ito po yung mga bunga ng Holy Spirit. Pag ikaw po may Holy Spirit, ikaw po ay isa, kasama ka doon sa mga pinangakuan ng Jesucristo na hindi ka iiwang nag-iisa. Sabi niya, ako ay aalis, pero ako ay babalik din. No? Yung Holy Spirit po na bumalik sa atin, ayun po yung gumagabay sa atin, simula po ng una hanggang ngayon. Ayun po yung nagpapaalala sa atin ng mga katuruan na naginig natin ng una pa. Ano pong pinapaalala? Into our remembrance. Siyempre yung natutunan na, kaya huwag kayong mawawala kapag service. Kasi pag natutunan niyo yan, si Holy Spirit, papaalala sa inyo. Pag wala kang pinaalala, wala kang nadinig. So, lagi po kayong dadalo ng pagtitipon. So, ito po pinadala ng ni Jesus Christ sa atin. Ito po sa atin po yung naglalagi.
No? At may fruit of the Holy Spirit po. May fruit po ng pagiging bunga ng bilang santo, bilang anak ng Diyos. Ano po yan? Sabi ng fruit of the Holy Spirit? Love. No? Ano pa? Joy. Peace. Pagtitiis. Long-suffering. No? Ano pa? No? Gentleness. No? Take note ang ginamit po dito is word na is. Sa English po kasi nakasulat, sabi, the fruit of Holy Spirit is. Kumbaga, isang package ito, hindi niya R. Ang sabihin, pag R, pwede meron ka niya, no? Hindi, package po siya. Isa man dyan po, nakitaglay mo, ikaw po ay may bunga ng Espiritu Santo. At kapag ikaw ay may bunga ng Espiritu Santo, nasa iyo ang Espiritu Santo. At kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, isa ka sa pinangakuan ng Diyos, ni Jesucristo, na hindi kanya iiwang, nag-iisa. Bakit kaya niya papangakuan? Kasi anak ka niya. No? Bakit kanya babalikan? Kasi anak ka niya. Ang sabi ni Jesus Christ, no? Ako ay aalis, no? Pupunta ako sa aking ama. Nang sa gayon, mapaghanda ko kayo. Sa bahay ng aking ama, ng aming mansyon. No? Alis ako, makapaghanda ko kayo ng matutuluyan. Kung sakali man ako ay umalis, at ako ay babalik, nang sa gayon, magiging kasama ko na kayo pakailanman. So, ang ibig sabihin po, ang Jesus Christ, nung umalis mo siya ng panahon na yun, babalikan niya tayo. Ano daw sabi niya? Hinahanda daw niya yung pwesto. Eh, kailan ba babalik si Jesus Christ? Huwag niyo gaanong isipin niyo. Sabi niya nga, wala nakakaalam kung kailan eh. Isipin mo na lang, yung sinasabi ni Elder Ben, na may ayan. May tumatayan. Eh kung bukas naman ka, hintay mo pa. No? Si Lolo, nahintay niya pa. Eh nauna na rin. Babalik siya at babalik. Parang kamatayan. Mangyayari at mangyayari. So bago dumating yung isa dyan sa dalawa na yan, gawin mo yung, taglayin mo yung pagiging isang Kristiyano. Ang taglayin mo yung binigay sa'yo ng bunga ng Holy Spirit. No? Taglayin natin at pagyamanin. Paano naman namin pagyamanin yan? Father J.R. Yun nga po. Dadalo po kayo ng service natin. No? Kasi pong kakaligtaan. Para yung faith po kasi ay nag-grow po yan. No? By hearing and hearing the Word of God. Balik po tayo dun sa preservation. Yun po talaga yung topic eh. So, magtatagal po ako ng 11 minutes ka lang. 15 minutes lang sa akin. Saka 3 hours, uncle. Ayan. Okay lang. Di pa kayo kumain? Ako din. Pagkas tayo. Sige. So, sundan niyo po ako dito. Sa Romans chapter 8, verse 31 to 39. Ito po ay another evidence mula sa Bible na sinasabi na may preservation. Ang sabi, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? For I am persuaded that I am neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Sabi ko kanina, yung fruit of the Holy Spirit, love. Palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. At ang sinasabi po ng verse na ito, walay ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. Lolo, no? Madalas ka rin sabihin, si Lolo, kinuha na ni Lolo. Amen. Hinihintay mo bawat isang, malulungkot ka, okay, hilak ka. Mamimit mo si Lolo. Ako, ikaw ka kanina. Wala eh. Tao, di ba, luluha talaga tayo. Pero, malungkot ba ako? Pinagpala, no? Ibig sabihin, pag sasabihin natin sa isang tao na matay na, kinuha ni Lolo, amen. Di ba, yung hinihintay natin bilang Kristiyano? Bakit ka malulungkot? Kinuha ka na ni Lord. Yung word, wala, kinuha na ni Lord. Uy, si Lord yung sabi mo kumuha. Ano ibig sabihin?
Kinuha, pabalik ka na sa kanya. Hindi. Wala daw po. What shall we say then? No? Ano pa ba masasabi na sa mga bagay na so, ang Diyos ay sa atin, sino ang makakalaban sa atin? No? Na kahit ano pa man daw, kamatayan man, no? Or buhay man, or sinang anghel yan, o mga prinsipyo sa buhay, o anumang kapangyarihan, o anumang mga bagay na ngayon, o ngayon, merong kahapon o darating pa, anumang kataas-taasan o kalaliman, kahit ano pang mga nilalang, walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Ama. Kahit ikaw pa sa sarili mo. Sabihin mo, hindi ko tinanggap ang Diyos. Ayoko mapunta sa langit. Sinabi yun ng bibig mo. Pero anak ka ng Diyos. Hindi ako mag-service muna kay Lord. Naiya ako eh. Hindi. Nag-service na dyan, hindi ako niyama. Hindi ako dyan. Pero may ebidensya ka na anak ka ng Diyos. Congratulations kapatid. Kasama ka pa din. Bakit? Ang sabi dito, walang makapaghigo anuman, no, sa pagmamahal ng Diyos sa atin. You are preserved. Hindi mo palang alam na siguro. Pero mukat-mukat mo, bukas, gagamitin ka na. Sa makalawa, gagamitin ka na. No? Ayaw-ayaw ka ngayon, no? Bakit? Wala kang pamalit eh. Kung walang pamalit, may kailangan ka, bigla. Nag-pray ka. Lord, medyo hindi ako naniniwala sa inyo, pero ganito sana yung pwede mangyari. Kung totoo ka man, sana mangyari. Nangyari na, kinabukasan. Di ba? May condition ka, so pala yung taong gano'n, binigay sa'yo, pinagbigyan ka. Kinabukasan, naniwala ka na. Mapunta ka na sa service ni Uncle. Kailangan pa palang ipangyari sa'yo, kailangan ka pang paluin. Pag pinalo ka ng Diyos, blessing din po yun. Bakit sabi niya? Pinapalo niya ang kanyang mga anak. Pag pinalo ka, thank you Lord. Anak mo pala ako. At kapag anak ka, babalik sa salita ko. Another evidence from the Bible about the preservation. Sabi dito sa John 10 verse 28, and I give them eternal life, and they will never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Pinibigyan daw po niyan na buhay. Ay, wow. Ito ba yun? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, may eternal na buhay ka, kailan yan bibigay? Ibibigay kayo ng Diyos doon. Ano pa sabi ng Diyos? Ang sinamang sa Diyos, kailangan ay hindi mamamatay. Sino kausap niya doon? Mga anak ng Diyos. Sino yung anak niya? Yung mga na-born again. Ano ba yung born again? Ito yung pinanganak mo rin sa Espiritu na hindi na naunawaan ni Nicodemo. Marami bang Nicodemos dito? Pag hindi pa naunawaan, atin kayo ng service na kasi hindi lang tayo overnight. No? Marami tayong pastor dito, mga tiyuhin po puro pastor. No? Overnight, hindi yan kaya. No? Pero pag naunawaan mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may Espiritu Santo. Meron ka pong eternal na buhay. Hindi, teka lang. Nakagawa ko ng kasalanan bukas. No? Anong kasalanan yun? Hindi na ba ako kasama? Well, ang usapan dito, the love of God. Love of God. Hindi mo na ako dito kasi abot. Sabi ko kanina, 3 oras lang, baka may sinapat. Hindi mo na ako layo. Pag sabi, ikaw ay mahal ng Diyos, hindi kanya, hindi mawawala, at kapag ikaw ay anak ng Diyos, siya ay babalik para sa iyo. So, and I give them unto them eternal life, and they shall never perish. Hindi ka daw mapapaan. Hindi ka daw pababayaan. Hindi ka masasama sa kamatayan na naagnasan. Kundi hindi ka daw mamamatay. No? At wala daw makakapag-alis. Ito, tingnan nyo, neither shall any man, wala daw kahit sinong tao ang makakaalis tayo sa pagkakahawak niya. Wow. Lord, pag anak mo pala ako, hindi mo pala magbibitawan. Ba't mo ko pinabayaan, Lord? Hindi. Sabi mo lang yun. Thank you. Thank you, ah. Talagang boses paus lang ako. Kahit ano.
Paus na po talaga. Pero thank you. Baka parang paus po ba? Yun naman. Ito. Hindi yan daw pag ano eh. Teacher din po kasi ako. Manang po ako sa mga antikot at yun. Nagtuturo po ako sa dalawang school. Kaya i-notice ko po, paus. Laging na. Paus din po siya. Normal na yun, pero salamat sa pamangkin ko, binigyan kang tubig. Ayan po, no? So ito po yung mga ebidensya. Ilang ebidensya mula sa Bible na about sa preservation. No? Hindi po ito binuhusan tayo ng asin. May ebidensya po. Ang eternal security po ay isa pang verse na sasabihin ko po sa inyo about sa eternal security, about sa preservation, about sa predestination. Sabayan niyo ako kung mayroon po kayo mga hawak na Bible at sa Romans chapter 8, verse 29 hanggang 30. Sinasabi po dito, for whom he did foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestinated, these he also called. Whom he called, these he also justified, and whom justified, these he also glorified. Sinasabi po ng Romans 8, kapag ikaw daw po ay na-predestinate, ibig sabihin, kilala ka ng Diyos noon ka. He did foreknew. Sabihin, sa ibang pagkakatranslate po ng foreknew ay pagmamahal. Ikaw ay mahal na ng Diyos noong una. Kilala ka na daw ng Diyos noong una pa. At ito daw mga na-predestina to ay kanyang mga tinawag. Tinawag saan? Hindi ako pastor. Hindi ako tinawag, mali ka. Tinawag kanya na pakilala siya, maglingkod sa kanya, sa anumang paraan. Hindi pa rin ako tinawag, hindi. Tinawag kanya bilang asangkap o kanya na ginagamit niya na daluyan ng pagpapala. Kaya kala mo, wala kang ginagawang participation sa church. Hindi po, no? Magbigay ka ng bahagi mo. Magbigay ka ng tinatawag na ito po. Tulong sa iglesia, tulong sa church. Naging yun pala ang parte mo. Kung saan ka man tinawag. Sa anumang paraan, no? Tinawag ka ng Panginoon. Kapag ikaw daw ay tinawag, this he also justified. Ito daw mga tinawag niya, ito daw mga kilala niya nung una, mga minamahalan niya nung una, ito yung mga dinastified niya. Ano po yun? Ito yung mga, ano pag po sinabi niya dinastified, sa Tagalog po nito, is parang kumbaga, pinatunayan. May pagpapatunay na ito'y walang kasalanan. Sabi lahat daw tayo nagkasala. Totoo naman. At ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ni Elder Ben, wala tayo mamamatay. Totoo po yun. Kasi nga po, yun po yung kabayaran. Mayroon pong kasalanan. No? Nino po, itong katawan natin, itong katawang lupa natin, naminano natin kay Edwin at Eva. Sino ba nagkasala? Sila eh. Namahanap po natin. Kaya nga po, mayroon pagkakaroon na Espiritu Santo, may pagiging born again. Yung hindi pa naintindihan ni Nicodemus sa panahon. So yung po yung part na sinasabi naman sa John 3, na kapag ikaw daw ay anak ng Diyos, hindi ka na nagkakasala. Totoo po yun. Pero sabi niya, kapag ikaw daw yung tao, sa John din po, kapag ikaw daw yung tao na sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka nagkakasala, ikaw, ginagawa mo daw sinungaling ng Diyos. Teka, parang gulo no? Ganito po kasi yun. Tayo po ay may body, no? May soul, tama po? May laman pa rin. May natutokso pa rin daan. Kaya nga may warfare pa rin. Mayroon pa rin pong gera. No? Huwag nyo na masyadong tignan yung gera sa kung saan. No, ng mga mabubuti, sino bang mabuti doon sa Ukraine at sa Russia? No?
Yung mga gera dito sa napapaikot sa ating lugar, sa Mindanao, sino bang mabuti at masama dyan? Bilang Kristiyano, tignan nyo muna yung ating sarili, kanya-kanya. May gera din po dyan. Gera ng laman at ng espiritu. No? Kasi yung laman, nagkakasala pa. Yung espiritu naman, nakukondit ng nakukondit. Laging nagpapaalala, laging. Ayun po yung ating ginugrow. Sa pakikinig at pakikinig ng salita. At, balik po tayo, no? Tayo po ay justified, tayo ay pinanganak muli, tayo ay may bunga ng Espiritu Santo, tayo ay born of God. Tayo ngayon ay anak ng Diyos. No? Nagkaroon ng pangalawang buhay, bakit po? Dahil kay Kristo. No? Yung kasalanan na kabayaran ay kamatayan, yung kamatayan po na sinasabi na tayo ay mamamatay, kabayaran ng kasalanan yun. Pero magkaroon pa rin tayo ng buhay, matutuloy pa rin. Na-break po yun. Na-break siya. Na-break yung prinsipyo na yun. Bakit po? Kasi si Jesus Christ ay namatay na para sa atin. Nang siya ay namatay para sa atin, nasa kaninang kamatayan? Wala na po. Na-conquer po ni Jesus Christ yung kamatayan. Kaya po tayo ngayon ay may buhay na. Wala na. Tayo po ngayon ay justified. Yan. Pumunta tayo dun sa area na yun ng konti lang because of the word justified. Siya po ang magsasabi na hindi, yan, yung tao na yan, no? Nabuhusan na yan at nalinis na yan ang dugo ni Kristo. Lahat po ng anak ni Kristo, lahat po ng anak ng Diyos ay nalinisan na po ng dugo ni Kristo. At tandaan natin, si Lolo, sabi sa binasa ni Elder Ben, no? Minsan lang mamatay at uhusgahan. May paghuhusga pala. Ibig sabihin, uhusgahan ka ba ng talagang patay ka na? Siyempre, ibig sabihin, huhusgahan ka after ng kamatayan na yun kung may mangyayari pa pala sa'yo. Tama? Because of the blood of Jesus Christ, ang makikita ng Diyos sa bumabalot sa'yo, bumabalot kay Lolo, dahil anak siya ng Diyos, ay ang dugo ni Kristo na malinis. So ano ngayon? Ano ngayon mangyayari? Dahil doon, no, ang husga kay Lolo, malinis. No? Walang sala. Heaven. Kasama sa paraiso ito. Walang sino man sa atin na titignan ng manghuhusga. No? Na tayo bilang tayo. Dahil nasa atin si Kristo, tayo ay binabalot ng dugo ni Kristo, tayo ay malinis sa judgment day. Another evidence na we are preserved because of the death of Jesus Christ. Siya na yung namatay, kapalit sa atin. No? Tapos di tayo makabangon sa umaga kasi may maliit tayong problema. Meron talagang ganong context, sinasamahan. Parang maisip mo, ano ba yung maliit ng problema? Ayaw ko na yun. Ayaw ko na ma-stress, di ba? Kung tayo pasyadong pa-stress, sabi nga, after 100 years, o kahit 20 years na lang, di ba? Limot mo na yung bagay na yun. Kaya pa-stress dyan. No? Si Jesus Christ nga, di na-stress eh. Ginawa niya yung kanyang part hanggang matapos. Para, sama-sama tayo, ligtas tayo, kasama ang lolo ko, no? Nababalot ng dugo ni Kristo. Pagdating ng panahon, preserve kasama sa paraiso. Mayroong eternal life. Ito po yung justified. Sabi, tayo ay nag-predestine, tayo ay inawag, tayo ay nag-justify. And whom He justified, ito daw mga nag-justify niya. Banang dulo, sabi, He also glorified. Nag-glorify. Pag kayo daw nagsabi sa Revelation, pag tayo nagkaroon ng glorify, pag tayo nag-glorify, tayo daw po ay magpapalitan ng glorified body. Itong body na hindi natutulog kailanman. Amen. Diba? Tayo ay justified. Okay, thank you Lord. Namatay ka para sa amin. Next, anong next daw? Glorified. Tayo ngayon ay magkakaroon ng katawang makalangit. Kayo, ako, si Lolo. Malulungkot pa ba kayo? Ano nagpunta ba tayo?
Hindi na, Lord, kunin mo na ako. Okay na. Ganun ba? Hindi ako maniniwala. Hindi mo yan hihilingin. Kasi tayo nga ay nakatouch pa rin sa physical body, itong physical na laman, na marami pa rin pinaalala dito sa buhay. E, paano na lang yung ganito? Paano na lang okay lang yan? Lahat tayo fail natin yan. As long na hanggat buhay ka, isipin mo yung iyong responsibilidad bilang Kristiyano. Palitan mo naman. Magsukli ka naman. Palitan mo. Magsukli ka. Paano po? Yung sukli ko dun sa tindahan, ibibigay ko sa church? Ay, tukang kita dyan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Suklian mo ng gawain. Suklian mo kung ano yung matutulong mo. Hindi laging pera. Hindi, nagbigay naman ako sa church. Okay na yun. Mabait na akong tao. Lagi ako nagbigay sa church kapag anong service. Dagdagan natin. Suklian mo naman ang buhay na pinigay sa atin na Lord, habang tayo ay natutunan. Ayun po yung about the preservation. Tapos na sana. Kaya kung mukhang bitin kayo eh. Oh. Bitin, tama? Bitin. Pwede pa 5 minutes pa? Okay lang po 5 minutes? Okay lang po? O tama na. Pitawan mo na yung mic. Hindi. Nasa akin ang mic eh. Wala kayong magagawa. Okay, 5 minutes lang po ulit. So, patungkol po dito sa salvation, meron po akong gustong ibahagi pa. No? Meron pong tinatawag ng mga bahagi ng salvation. We are predestinated and we are saved. Sa Baptist, sikat na sikat yan. Once saved, always saved. Ikaw ay niligtas na ng Diyos nung una pa. Totoo yun kasi anak ka niya eh. At lagi ka nang ligtas. Hanggang sa dulo. Kung magdududa ka pa dyan, para saan pa yung sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi pa babayaan. Nagsisinungaling ng Diyos? Hindi. Totoo yun. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya bibigyan ng problemang hindi mo makakaya. Totoo po yun. Part po ng salvation is nangyari na po kasi yan nung una pa. Meron pong covenant. May mga batas po, no? Nung una pa. Sabihin, may covenant, may pinag-usapan. Dito po pupunta yung tinatawag natin na eternal praise. Meron na pong salvation eternally. Sa atin, hindi po natin yun maiisip as tao kasi meron po tayong bound po tayo sa panahon. Bound po tayo sa time. At ang time po ay hindi higit sa Diyos. Ang Diyos ay higit sa time. Ang Diyos ay higit sa panahon. Kaya kung sasabihin po ng Diyos na, yung 1,000 taon, para lang din naman yan sa isang araw. No? Hindi po naiinit, di ba? Wala pong time frame. Tayo lang po yung may. At para sa atin, meron pong una. Ang tawag po doon, yung mga, wala pa po yung mundo, wala pa po yung sanlibutan. Eternal po yun. Nasa eternal, stage pa. Believe the Bible. In eternal phase pa lang, from the very beginning pa lang, ilalak ka na niya. Amen? Amen. Ilalak ka na niya. Alam na niya kung ilang bilang ng buhok mo. Alam na niya kung kailan ka hihinga, kailan ka uupo, kailan ka kakain, kailan ka inom, kailan ka ikakasal, kailan ka pinanganak, kailan ka mamamatay. Alam na po ng Diyos yun. At tandaan natin, no, nung eternal phase pa lang na yun, sinabi na po, no? Doon po sa binasa ko, for whom He did foreknew. He also did predestinated. From the very beginning, kilala ka na niya, ikaw yung na-predestinate, ikaw yung tinawag, ikaw yung nag-justify, ikaw yung nag-glorify. Yun talaga yung place eh. Yun talaga yung prayer. Pinasabi dito sa kasulatan. Mangyayari talaga at mangyayari sa iyo. So from the very beginning, during the eternal stage, wala pa tayo dito sa mundo. Kinala ka na ng Panginoon. Pangalawa po stage po ng phase ng salvation is the legal phase of salvation. Ano po itong legal phase na po? Ang legal phase of salvation po, sinasabi dito, ito po yung binanggit ko kanina. Being justified. Legal phase of salvation is being justified freely by the grace through the redemption of Jesus Christ. By grace, we are redeemed by grace. We are justified by grace. Ito po yung tinatawag na legal phase. Another part of salvation po ito. Kasi yung stage of salvation, kung sinabi natin salvation, ayun yung kanyang uugatin natin kung paano ginawa ito ng Panginoon.
Nung una pa lang meron na. Predestined na tayo, preserved. Nandito tayo sa mundo, sabay-sabay po tayo naglalakbay hanggang dumating ang Panginoon. Yung ba hinihintay ng Kristiyano? Dumating ang Panginoon? Amen. Kailan ba yun? Ayun po yung huling stage ng salvation. Sa pangalawang stage po, the legal phase of salvation, dito po tumutukol yung pag-redeem ni Jesus Christ, kanyang pagkamatay sa krus, para po isakatuparan yung redemption, isakatuparan yung justification, na itong ating mga anak, para sa kanila yung kabayaran ng ginawa niya. Pangatlo po, quick bilang po ito, is the vital phase of salvation. Ano po yung vital phase of salvation? Ito po yung time na dumaan sa buhay ng bawat isa na naramdaman nyo, you are now born again. Na ikaw ay pinanganak muli. Ayun ba, Brother Jerry, nilublog ako sa tubig? Hindi po yun. Anong sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus? Sabi ni Nicodemus, ano ba yung sinasabi mo na born again, kailangan ipanganak muli? Ako ba yung pumunta ulit sa sinipupunan ng aking anay? Ipapanganak na ako ulit? Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, di ba magtutulog-tuturo ka? Pero hindi mo intindihan mga bagay na to. No? Parang hangin daw na nagbo-blow na hindi mo alam kung kailan darating. Diyos lang ang nakakaalam. Ayun po ang pagpapanganak muli sa atin. Nagkaroon ka na ng born of Spirit, born of God. Ito yung panahon na ikaw ay tinawag ng Panginoon bilang isang kanyang anak, pinanganak muli. Tandaan natin, evidence po ito ha. Physically, kapag hindi po kayo kumain ng pagkain, hindi po kayo mabubusog, hindi tayo lulusog. Physical. Ang spiritual po, pag hindi niyo pinakain ng pagkain, hindi kayo dumadalo sa service nila, uncle, magugutom din po yan. Teka lang, may nagugutom. Sino yun? Ayun po yung espiritu sa sarili mo na. Ayun po yung born God. May pinanganak na kasi dyan. Kailangan mo rin pakainin ng salita ng Diyos. Ayun po yung born of God. Hindi. Ako yung tipong hindi ko naiintindihan yung teaching ni Pastor eh. Wala sa akin yan eh. Hindi ako tinatablan. Baka hindi ka pa born of God. Bakit? Walang kumakain. Amen? Yeah. May nagugutom dyan. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, wow, may feed. May nararamdaman ka na, wow, yun pala yung salita ng Diyos. May tumatanggap na. May kumakain na. Evidence of you are born of God. Iyon po yung vital faith. Dumating na sa sarili mo, yung sa katuparan na ikaw ay kasama, ebidensya, doon sa salvation na sinasabi ng Panginoon. Na pagdating sa dulo, you are going to get glorified. So nasa stage ka na ngayon ng being born again. Ito po yung vital faith. Lima lang po ito. Sunod po, pang-apat, yung the practical faith. Practical na. Bilang anak ng Diyos, bilang nakakakain ng mga salita ng Diyos, paano mo naman i-apply yan? No? Ang sabi ko sa mga Diyos, no? Save yourself to this unforward generation. Yun yung kinakausap po. Iglesia, Kristiyano na po yun. Mga born again na po yun. Pero, inuutusan pa rin sila ni Pablo na hindi, inagkas yung inyong mga sari-sari. Para sa inyo, ano na to sa magulong mga pinakasyon na to. Ano yung pag inyo ng sinabing doon sa may kali, doon sa kanto, huwag tatawid, nakamamatay. I-save din po natin yung ating virtue, yung ating pagkatao, yung ating pagiging Kristiyano, na ipakita po natin we are saved. Practically, tumusunod. No, practically, pinapakita that you are a follower of God. No? Bakit? Nakaka-influence ka ng teksa sa natin sa iyo. Okay? So practical na buhay po ito. This is the practical phase of salvation that you are applying. Ina-apply mo na yung pagiging born again, yung pagiging saved. No? Ito po yung pagliligtas, no, sa ating henerasyon na ito na napakagulo.
Para naman, na-experience po natin bilang extension po ng Kingdom of God. Na-experience natin po yung pagkakari ni Jesus Christ sa buhay natin bilang isang iglesia, bilang isang church, no, magkakapatid. Dahil pare-parehas na lahat ay ina-apply sa buhay nila yung pagiging Kristiyano, lahat nagagawa natin. No? Nagkakaisa yung mga magkakapatid na wow, we are Christians. Makikita mo ngayon, makikita mo that you are saved kumpara sa iba. You are saved doon sa ginagawa ng iba. Sila ganyan, ako hindi. Kami dito. Hindi. Somehow, you are saved. That is practical. The practical faith, practical na buhay ng salvation. Na-apply mo na yung mga tinuturo sa simbahan. No? Ayan po, yung makikita nyo sa Acts 2:40. Panghuli, yan po, huli na. Ay, salamat. Okay. Number 5, the final phase or the glorification phase. Ito na po yung binanggit ko rin kanina. Glorification. Sabi dun sa ako, no, kapag ikaw daw ay na-justified, you're going to get glorified. Yung pinakadulo, sabi dito sa Romans 4:13-11, no? And that knowing the time, but now is a high time to awake out of sleep. So, and for now is our salvation nearer than where we believe. Ito na po yung time na pinapupo ng ating Jesus Christ. Na, kung ako man daw ay masabing Jesus Christ, kung ako man ay makabalik sa aking Ama, makapag-prepare, no? Sa bahay ng aking Ama, in many mansions. There is many mansions. No, kung ako man ay makapaganda, ako ay babalik para pupunin ko kayo at makakasama ko kayo, no, magpakailanman. Ito na po yung glorification. Ito na po yung pagkakasakatuparan ng salvation. Salvation pa yung pinag-uusapan natin. Part pa rin yan ng salvation. Bakit may ganyan, Brother JL? Ito yung, kumbaga, mahilig sa teledrama, teleserye. May story rin kasi yung Biblia. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, huwag patalon-talon. Simulan natin sa Genesis. Systematic. Kasi may story yan eh. Paano pa magbabasa ng Bible? Sinapulito yung gano'n. May ganyan eh. Kukuha ng Bible. Ano kaya ang gustong message ng Lord sa akin ngayon? Pipikit ka. Upuklat mo. Nakalagay, gumawa ka ng barko. Hindi mo alam, kay Noah inutos yun. Paano yun? Paglabas namin dyan, ni Uncle. No? Tatlo pa kayo ha? Gumagawa na ng barko. Bakit? Yung sabi ng Lord talaga ba sa'yo ba yan inutos? Yan, meron kasing stages, meron kasing pangyayari. At the phases po of salvation, there is 5 phases of salvation. No? Sinasabi natin from the eternal phase, from the legal phase, from the vital phase, from the practical phase, and finally, from the glorification phase. In conclusion, conclusion na. Okay, finally, conclusion na. Hindi na namin marinig yung boses mo. No? Tulog na kami. Nakakantok eh. Ayan, so final na. Okay po. So, nakita po natin na we are preserved. No? Meron pong tinatawag na preservation ni Lord. No? Ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo sa sarili mo. No? Sabi sa kasulatan, examine yourself. Huwag niyo examine yung iba. Ha? Sarili niyo, examine niyo. No? Kung ikaw ba ay nanatili sa faith. No? Examine niyo yung sarili niyo. Kaya niyong gawin yun kung ikaw ba ay may evidence ng anak ni Lord. At kapag ikaw ay mayroon nun, you are preserved. No? Bukas man, ikaw man, o ako man ang mauna, pero sa pangyayaring ito, si Lord yung nauna. Okay? Pero nag-a-apply po yan sa'yo, sa akin, at kay Lolo. Tayo ay preserved. We are preserved by God, hindi dahil sa pinungusap tayo ng asin, kundi dahil sa mga salitang sinabi niya, pinanghahawakan natin ang pangako niya, at makakasama natin siya pag tayo ay kinuha niya. Yun lamang po, magandang gabi. Amen.